Sa tatay ko sabihin mo yun kahit vice presidente ka, eh, 'di ba? Mag-aaway talaga tayo, eh. Baka hindi na kita papansinin 'no, or talagang magwawala ako kahit vice presidente ka. Kay Amy parang balewala lang ho, eh. Siya pa yung nagsusumiksik dun, 'di ba, Sir Almond Lee at Biola ng Cereza Force, Arnedo Olaez. Siya pa yung nagsusumiksik dun. Itatapon na sa West Philippine Sea yung bangkay ng tatay niya, ay hindi, dito pa din ako kay Sara Duterte. Yun pa lang ho, mga kababayan. Ngayon, iniisip ko, ano ang dahilan kung ba't nagsusumiksik ito sa mga Duterte? Hindi kaya meron din 'tong sangkot? Nasama din 'to sa mga, gawain ng mga Duterte? Yun yung napapaisip ako, mga bossing. O tuloy muna natin si Attorney Larry Gadon. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Saka yung INC, siyempre alam nila kung ano sasabihin yung mga yan, sila Amy Marcos. Diba, alam nila yung sasabihin yan. Naniniwala pala kayo na adik si Bongbong Marcos. Eh bakit ikinandidato nyo noong 2022? Diba? Bakit inendorso nyo? Kung naniniwala. Si Amy Marcos, siya nagsasabi, alam mo pala, adik yung kapatid mo, eh bakit mo niloko yung mamamayang Pilipino kung talagang adik yan? Ba't inendorso mo pa din? Di po ba, mga kababayan? Kaya ang hirap kunin ng logic nila, eh. Kaya halata natin na paninira lang, eh. Sabi ng isang vlogger ay isa daw si Digong sa kabit. Naku, ha? Ngayon ay Kala ko ba maganda ang taste ni Digong kung ganun, di ba? sira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung iisipin natin yung first family ho, mga kababayan, kapag kayong mga nagsalita, nakita nyo yung mga kilos, no? Paano mo iisipin ang ganda ng pagkakabuklod ng kanilang pamilya tapos nagdodroga yung buong pamilya, pati si Sandro? O, di ba? Paano mo iisipin yon? Ang ayos-ayos nung kanilang pamilya? Kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Ang talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Attorney Larry Gadon, kung nilalait ni Amy Marcos, si First Lady Lisa Marcos, wala lang ho akong picture dito o litrato, mga kababayan, eh. Nakakahiya naman. Para namang laban ng DDS at ano yun, at mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga DDS na mga vlogger, nako, mapanghusga ho yun, mapanlait ho yun, mga bossing. Pag itinaas yung kilikili nun, putik na yan, no? Makita mo, kala mo, kaya mong kaya mong rolirin, eh. Aabot ng isang guhit yung kapal ng banil sa kilikili. Pero sila pa ho ang mapanlait, mga kababayan. Parang ganun lang din si Amy. Kung nilalait niya talaga ang First Lady, mahiya naman. Sabi ni Boss Mike, sintulis daw.
Hindi ko natutuloy. Sabi ni Boss Mike, sintulis ng ano daw? Oh. Tapos lalaitin ng First Lady? Na napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron kang nahuhulinigan na yung iyong bagman. Naku po. Oh. Amy, tutuloy ka pa ba? Attorney, sabihin mo na, yung bagman ni Amy Marcos. Diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Naku. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman. Naku po, bagman, alam nyo ibig sabihin, taga mudmud ng pera, taga kolekta ng pera. Ayun ho, mga kababayan, taga bayad ng panoorin nyo yung bagman ni, ano pangalan nito? Yung si Atayde. Maintindihan nyo yung bagman, mga bossing. Hindi kaya dahil dito, kaya pinipilit na nilang niyang siraan si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil kung may bagman ho, mga kababayan, at kakanta yun, madidiin si Amy Marcos, makukulong. Arjo Atayde, sabi ni Jordan G. Tuloy. Diyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Na Malaki din ang campaign nito ha. 1 billion ang kampanya ni Amy ha. Naku, lumalabas ito Amy oh. donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong May sabi ni Noriel Mariano, agoy, may bagman pala. Kaya pala kasama siya doon sa nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala gustong-gusto niya na matanggal sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, ayan si Atty. Larry Gadon, no? Siyempre, meron mo huyang mga intel, mga kababayan, di ba, Ma'am Chris Rose? At Rita Rojas, yung bagman, ano ang kakantahin niya? Singing in the Rain. Tuloy. Apoy, kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Oo. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Tsaka, Nasaan ang utak mo? sa baba. Hindi. Ibig ko sabihin, ibababa ko na ho itong video ni Larry Gadon, mga kababayan. Di ba? Hindi kaya, yun ang dahilan talaga ni Amy Marcos, kaya talagang, wala na. Ading ko, it's either ikaw ang bumaba sa pagka-presidente o kaysa naman makulong ako sa sala ng graft and corruption o plunder. Di ba?